Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening sa inyo lahat. Another day, another evening for us to check the market. Kamusta na nga bang ating market? Let's see if we can grab another opportunity for tonight. Ayan. Alright, so market Thursday. Okay, so let's see kung anong opportunity na meron na sa atin ngayong gabing ito. So far, so good yung ating setup, no? Okay, I have trade sa gold. And now, let's see. Currently, we're pursuing to develop more access to our tools para mas maging convenient. At the same time, yung accessibility maganda. Okay, wait lang guys. Na itong sa akin. Okay, so what we're looking for sa araw na to, currently, kung titignan natin yung mga data, is now favoring on the other side na, no? So, nagiging pabor na yung market sa other side, which is dun sa ating safe haven asset, no? And kung makita natin, nagkakaroon na ng opportunity yung market, especially sa USD to strengthen their economy. Okay, sa economy tayo nakafocus now, no? So, yun yung ano yun yung target ng Fed na magkaroon ng magandang growth after they took the action to rating cuts. So, yun yung look forward na natin to establish a better foundation, no? So, kung i-check natin yung ating intermarket overview for now, USD is now on the expansion, no? After for the previous report. So, currently, ang focus na natin ngayon ay ang kanilang GDP, which is nag-expand, no? For the first quarter, yung final ano nila ay 1.6. So even though nag-decline siya for the last quarter of the year of 2023, yung stance nila for the year na makapag-recover sila within this first quarter to up to second quarter ay nangyayari na, no? So kung ititignan natin yung forecast, ang forecast nila, no, receipts nagde-decline pa rin. So, yun yung pinaka nagiging makikita natin if nasusupport na ba talaga. If hindi pa, maybe yung potential price action or move ng isang asset, especially sa USD, will be short term lang, no? Sabi ko nga last time or last meeting natin, itong October na to, this is the chance for the USD to recover, no? But not necessarily mean magtutuloy-tuloy. So, I'm expecting that Fed, this October is the time for them to recover. But, yun nga, no? Yung in-expect natin will be in the next month, which is, kung titignan natin yung interest rate nila, or planning to rate cuts again, no? So, ito yung data natin. So, November is magre-rate cuts pa sila ng 25 basis points kung titignan natin siya sa ating economics, which is ito na yung pinaka naging updates natin. And yung forecast nila September and October release, no? Pero dito wala. Okay, meron na pala, no? November, yung trading economics forecast natin dito is 4.75. Kung titignan naman natin yung ating other tools, yung ating investing.com, yung tools, yung feed rate monitoring, monetary tools,
Kung titignan natin, 68.20% is voting to rate their interest rate to 47, 4.7, 4.5 to 4.75. Then, yung 31% doon ay 4.25 to 4.50. So, meaning to say, hindi mamimaintain ng Fed or hindi sila magme-maintain ng interest rate for the next FOMC meeting nila. Magka-cut ulit sila. So, ngayon, since October, wala naman tayong FOMC meeting. So, lagi nyo tandaan, FOMC meeting guys, nangyayari lang yan 8 times a year. So, well, meron lang silang 8 meetings na ginagawa every year. So, yung 8 meeting na yon, doon pinag-uusapan yung decision making nila, ano na bang stand nila sa ngayong buwan na to, ano na yung plano nila for the next month, and so on and so forth. So, kung hindi nila ma-hit each target na kanilang kailangang ma-hit in every month and every quarter sa kanilang GDP and especially sa kanilang employment, dun sila nagde-decide if either to cut the rates or hold. So, supposed to be dapat magka-cut sila ng rate first week pa lamang ng first quarter pa lamang ng taon. Supposed to be dapat magka-cut sila dito sa sa area na to. But hindi nangyari. Nag-hold pa sila ng hold up until ang normal na cut ng rates dapat ay 25 basis point lang. Pero they decided to cut the rates, no? Kasi instead nag-cut sila ng May or March, so binuo na nila dito sa September. So hinahabol nila ngayon na at the end of the year, mapababa nila to 4.5 yung interest rate nila. So kung magka-cut sila ng November ng 25 basis point and magka-cut pa sila ulit ng another 25 basis point, so meaning to say, ang trajectory ng USD will be declining. So kung titingnan natin ang price ng gold as of now, so this one, so ito yung interpretation ko last. So pinakaunang update ko dito ay kailan yun? Nalimutan ko na, no? Dapat pala hindi ko dinidelete dito yung So I guess meron naman pala dito. Dito tayo nagtapos yung isang natin ng gold. But this time nag-start na naman tayo dito yung expectation natin. We're here, nag-start tayo dito. So that was September 25. Okay. So ito. So nag-draw tayo dito, expectation natin na mag-fall down siya and magre-retrace lang and then tuluyang aangat, no. So what happened? Yun na nga yung nangyari, no. So sa part na to, currently, so ito yung update natin ulit tayo. So ano lang to guys, no? This is one of the sample lang. So kung hindi nyo pa kayang i-trade si gold, don't force to trade it. Focus dun sa basic foundation natin, especially dun sa mga nagsisimula pa lamang. Pero kung kaya nyo nang i-trade si gold and you have the proper knowledge on how to trade this, so you can trade it, no? Okay. So, dito sa price na to, nag-reject na siya dito. And, ang next schedule natin, which is tomorrow, which is yung NFP. So, ang expectation natin dito is yung kanilang sa labor, sa non-farm payroll. So, para sa akin, no, magdadagdag yung kanilang numbers of employment. So, which is magkakaroon yun ng strength dun sa USD. And possibly, gold will continues falling down, no? After sa rejection na yan, then kung titignan natin, pwedeng umangat pa siya later up until tomorrow. Mag-akyat siya. Pero kung lalakas pa rin ng USD, pwedeng bumaba pa yung price niya. So, yan. So, pwedeng i-retest ulit to. Then the price will fall. So, yan yung ating updates dun sa ating gold trades. Meron naman tayo ditong abang.
So, na-hit lang yung isa. Nag-adjust ako dito. Supposed to be dapat yung ano natin here sa price na to. Pero nag-adjust ako dito. So, currently, kung nakapasok din kayo dito, supposed to be, nag-hit tayo ng okay, nasa 400 pips, no? So, that's good. Good na yun. Na-hit na yung TP1. So, yung TP2 hindi. So, meron pa tayong abang dito sa pinakababa, which is this price na to, 590. So, yun yung expectation natin for gold price to fall down sa area na yun. So, itong area na to. Alright, 590. So, dito sa price na to. Alright. Tingnan natin. Natin sa price ng gold. Saan madalas? Saan maraming position? Ang market. Okay. So, sa taas, maraming order sa taas. Ayan. Pero, more on selling na tayo sa 600, no? So, meron ako dito nakikita. Which mag-i-expired na siya sa okay. 600. Expiration niya ay October 28 pa naman. Yung pinaka-latest is October 28 nag-expired. Itong area na to. So, pwede balikan talaga niya to. 5,600 to 600. Is yun yung abang natin doon. Ayan, so 600 sa part na to. So, bakit natin binabasa yung UST? Because sobrang napaka-importante nga niya in terms of the drive of the projection ng ating price action with regards to other currency also. So, madadala niya kasi dyan si Euro, si GBP, and si CHF. So, kaya mas maganda at naintindihan natin yung ating correlation between different assets and currencies, no? So, eto pala, di pa ako nag-update dito, no? Sobrang busy natin. Update natin to, no? So, napakabilis lang naman guys mag-update na ngayon, no? Ng ating ano. So, uh, i-download nyo pala yung ating trading journal guys, no? If hindi pa kayo nagda-download, much better kasi meron akong bagong in-upload doon na meron pa kasi kaming nakita ni Sir Juni na glitch or error doon sa ating ano journal, no. So sa 26, ang next natin dito ay ang next release na ng ano ay December 12 na si CHF. Yung result dito ay 1%. So dito ay 12 na tayo. Okay, AUD. Pa ako nag-update guys, no. Saan? So, AUD, maintain pa rin naman sila. Ang next schedule nila ay October, November 5 na din siya. Retain pa rin si AUD.
Si NCD, okay, yung NCD natin, November 30, nag-retain lang sila. Yung forecast nito ay magdadagdag sila eh. So, hindi na nag-ano. Sa 24 na sila mag-adagdag. So, New Zealand, no? Yung forecast nila dati ay, so sa November, magdadagdag sila. Another. Nag-retain lang sila dito. Okay, 5.25. So, yung Canada, si Canada ay okay. So, nag-cut sila ng 25 basis point. October 11 yung, ay hindi. October 23 yung next. Oh ba? Sorry. October 23, nakalagyan ko na pala. Tapos, 4.25. Ay, mali. Sorry. Save lang natin. Turn aside. Papakanta talaga ako. Okay, so yung forecast and actual pala guys, ito yung dinagdag ko dito, no? So, ilagyan nyo na lang yan. Oh my gosh. So, yung update natin sa interest rate. So, ang abangan naman natin, si Euro pala, nag-release na din. Tingnan nga natin. Euro. Ang gulo ng Euro eh. Wala naman. Oh, nung 30, wala. Final na yun, yung 3.65 nila. Ang next na nila, meeting decision sa October 17 na. So, yun yung mga next schedule na natin dyan, no? About sa interest rate natin. So, ngayon, ang mga data na i-focus na natin ngayon dyan is yung ating GDP, yung ating PPI, CPI, yung ating employment, PMI, and yung ating retail sales, as well as the core CPI or core PCE. Yun yung pinaka-focus muna natin for now. Sorry. And dun sa ating ano no, dito sa ating bagong journal, nagdagdag pala ako dito ng setup natin dun sa trading plan. So, punta lang kayo sa ating trading plan. So, ito. So, nagkaroon tayo ng changes dito. So, ito na lang tatlo yung gagalawin natin dyan. Para ma-identify natin yung total stop loss natin dun sa i-release natin sa amount balance natin. Then, dun sa number of entries natin na i-execute, no? So, automatically na yan mag-compute. For example, mag-release ako ng account 3% so account balance ko. Dito na lang pala sa bago. So, 3%. Then, ang gagamitin kong lot size, so ako na magse-select ng lot size, no? 0.01. Oops, sorry, nakalock pala. Wait lang. Hindi ko pala ito na-unlock. Okay. Sorry.
Re-upload ko na lang ulit. So, sample, magagamit ako ng 0.01 na lot size. Automatically, magko-compute na yung lot sa stop loss level or maximum lot stop loss ko dun sa fund ko na 300, no? Ang gagawin ko ngayon is sample yung positioning natin sa market or price. O sample, magte-trade tayo ng AUDJPY. Wait lang. Tayo clear dito. Okay, sample, nag-trade tayo ng AUDJPY. At mag-raise tayo ng sample itong entry na to. Position tayo dyan ng short. So, yan yung setup natin. So, for example, sa setup na to, this is a 69 pips. Okay, or 690 points. So, ang gagawin natin dyan ay 69, no? So, ibig sabihin, kung mag-average tayo ng 69 to 70 pips na stop loss, pwede tayong gumamit ng 4 na entries sa risk natin na 3% sa 1,000 USD fund. Okay, so ang total nun is lahat-lahat is for 0.4 lot size, no? So, dito sa taas na to, ipapalitan lang natin to, sample allotted natin. Ay, hindi rin napapalitan. Sorry guys, no? Unlock. So, for example, sa price na to, ang lot size na gagamitin ko ay 0.01. And then, available entry ko dito sa period na to ay 4. Then, yung total stop loss ko is 300. So, ang gagawin mo dyan, nakakita ka na ng nakagamit ka na ng 69 points or pips. So, meron ka pang natitira na 231 pips na pwede mo pang gamitin, no, from other pairs. Or, kung gusto mong i-maximize yung golden zone, so, add ka ng 3 entry. So, gagawin mo lang dyan, calculate mo na lang. So, yung calculator is 69 times 3. So, 207. So, papalitan mo na ito ng 207. So, ngayon, meron ka pang natitira another na 93 pips, no? So, option mo na yun kung sample, nakita ka ng opportunity dito to trade and mag-diversify ka ng other asset like AUD CHF, then nag-entry ka ulit dito, nakita mo na this is a good to buy, sample lang naman to guys ha. And nakakita ka pa dito, ilang pips sukatin mo yung stop loss mo. So, kung susukatin natin dito, 15 pips lang yan. So, 207 plus 15. Okay, so meron ka ng 222. So, meron ka pa ulit, no? Meron ka pa ulit na available na lot size. So, basta lagi nyo lang tandaan, guys, ang base setup ninyo dun sa lot size ninyo is 0.01 pa rin. Nagkakaroon lang kasi ng pagkakaiba-iba. Sample, hindi pa talaga na-reach niya yung capacity, no? Pwede kasi yung for trades mo, pwede pa yan mas tumaas because dun sa average ng lot size or stop loss pips na ginagamit mo. Okay. So, ganun yung pag-maximize, no? Sample, nag-diversify ka na nga naman ng other setup. Sample, nakahanap ka na naman dito ng potential sell. Yan yung stop loss mo. And then, kinumpute mo ulit, no? So, hanggat meron kayong budget na pasok pa dun sa inyong lot size, you can enter, no? 43.8, no? So, this is 43 pips. So, another computation tayo. So, 222 plus 42 pips. So, that is 264 na. 264. So, meron ka pang another 36 lot size. Hanap ka ulit ng another position
Okay, hanap ka ng another pairs. Example, GBP USD. So, trigger mo to. Maghanap ka ng Fibo level dito. Sample sa ganyan. Then, pumasok ka dito ng sell. Okay. So, dito sa part na to, kung makikita nyo, ang stop loss natin dito ay 100 na. So, meaning to say, hindi napasok dun sa risk budget natin yung position na yon. So, that's the time you will decide if stop ka na dun sa position mo na yon or mag-a-adjust ka ng risk level mo. Okay? Sample, nag-adjust ko or magdadagdag na nga ako ng another 1%. So, gagawin ko na tong 4%. Okay, so naging 400 na yan. So, papalatan na lang natin to. So, another. So, yung position na yon is pasok na dun sa ating setup na entry. But, lagi nyo tandaan, pag mag-setup kayo ng inyong risk dito, sample yung maximum risk nyo talaga ay 5. So, gamitin nyo lang yung mga 3% na yon at yung 2% pang-backup yun sa mga GP1 and GP2 natin. So, yung ganun dapat yung diskarte, no? So, dito pwede yung lagyan dito, minor, and major currency, no? Pwede yung i-mix. Or sample, minor lang muna. Or pwede kayong ano ng specific talaga na titrade nyo lang. Sample, okay ka na sa isa. So, pwede ka na mag-trade AUDCHF codes, okay na yan. So, ganun. So, tatry ko rin siguro dito. Maglagay na lang ako dito ng sample. Entry number 1, 2, 3, and 4. Okay. Para automatic na siya mag-deduct. Hindi na kayo magka-calculate. Okay ba? Mas okay ba yan? Sample dito. Nagsasum siya dito. Pero paano pag 10 yung entry mo? So, titingnan natin. Pero ito parang ano na to eh. Best ano na to. Pwede nyo i-calculate na lang para automatically yung remaining stop loss level nyo, makita nyo agad or ma-identify nyo if meron pa kayong allowance na pwedeng gamitin to trade. Minsan kasi pag pumosisyon na tayo, hindi natin napapansin, di ba? O minsan madalas, parang focus lang tayo to trade and trade and trade and trade, no? Hindi na natin nabibigyan pansin yung risk. Nag-o-over risk na pala tayo dun sa position natin and hindi natin namamalayan na pag nag-against sa atin si market, may hit yung over or maximum drawdown natin sa isang araw. Okay?